Iba-ibahin niyo si Nanay Nancy na tubong Camarines Sur. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Taong 2019, dumulog siya sa isang programa para humingi ng tulong na makuha ang kanyang panganay na anak mula sa kasintahan nito. Noong mga panahon na yun, menor de edad pa lamang ang kanyang anak na babae. Kung kaya't bilang isang ina, tutol siya sa relasyon ng mga ito. Ang sadya ko po noon para makuha ko po yung anak ko, para maligtas sa anumang kapamakan. Ako ang mapasama dito! Magsasalita Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti! Sa naturang video, makikitang galit na nagsisigaw si Nanay Nancy. Ako ang mapasama dito! Ganun ang reaksyon ko kasi sasabog na ang dibdib ko. Nasyak ang isang ina na ganun ang pangyayari. Kalaunan, ang seryosong hinaing ni Nanay Nancy, ginawa ng katawa-tawang version o meme kung tawagin online. Paano kung ang video ng seryosong hinagpis ng isang ina, ginawang katatawanan at nauwi sa meme? Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ang nakakapagkwento po sa akin, yung mga kapatid ko na, di mo ba alam na ano ka, sikat ka na, di mo ba sila sasabihan na tigilan ka? Ang sa akin naman po ay hindi naman po nila alam kung anong mga nangyayari. Pinagpasa Diyos ko na lang po sila kung ano man ginagawa nila. Kaysa man po mag-chat pa ako sa kanila na tigilan na ako, lalo akong ibabash nila. Ako ang mapasama dito! Kung dati, hindi matanggap ni Nanay Nancy na para bang ginawa siyang katatawanan, ngayon, scroll up na lang daw kapag nakikita niya ang sarili niya sa mga meme. Hinahayaan niya na lang ito bilang tulong na rin daw sa mga meme creator na gustong magpa-viral. Paalala lang ni Nanay Nancy sa mga netizen, maging responsable sa paggawa ng mga meme. Sa kalaunan po, natanggap ko po na ganun nga po yung viral po sa aking mga memes. Okay po kami, sa lungkot, saya at ligaya, sama-sama po kami. Ayon sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, hindi direktang nagtutukoy sa mga gumagawa ng mga memes kundi may mga probisyon nito na kapag naglalaman ng mga pahayag na paninira, maling impormasyon o paglalapastangan sa dignidad ng isang tao, maaari itong sumailalim sa online libel o iba pang krimen na pwedeng kasuhan ayon sa batas.